check lang po natin yung yung gusto ko i-share ngayon yung about po sa soul winning, no? Dito sa kasi ang pinaka last na utos ni Jesus ay humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral niyo ang mabuting balita, no? Ang mabautismuhan at sumampalataya ay maliligtas, ngunit ang hindi ay maparurusahan. So may consequence yung pagtanggi nila. May kapalit yung pag-reject nila doon sa pag-share natin. Okay, dito sa Luke 15, simulan po natin dito. No? Soul winning. Kasi minsan alam niyo po na ina-analyze ko yung soul winning natin. Ito yung pinakahuling utos ng Diyos. So yes, magpe-pray ka. Yes, magbibigay ka kasi ito yung tingnan niyo po yung binibigay ng Diyos sa atin, no? Tayo ay tagahayo, taga-pray at taga-bigay. Yan, yung tatlong yan. Pero kung mapapansin nyo, ang prayer po ay pwede mong gawin kahit na madaling araw, walang problema riyan. Yung pananalangin, kahit na alas 3 na madaling araw, alauna na madaling araw, kahit pa sabihin natin 11 o'clock ng hating gabi, pwede mong gawin yan walang problema riyan. Yung giving ay wala rin problema na magbigay ka kahit once a week, kahit na anong oras may ipadala sa GCash, o kaya walang problema, hindi namimili ng time ang pagbibigay, yung pananalangin. Pero yung soul winning na binigyan ng todo ng pansin ni Jesus, meron ka lang window ng time na dito mo lang pwedeng gawin, na hindi yan alauna na madaling araw magso-soul winning ka, kakatok ka sa mga bahay, baka ipapulis ka nila. Yung giving at saka yung prayer, pwede mong gawin kahit na anong oras, walang limit yan, walang boundary yan. Pero yung soul winning, sabi nga ni Jesus, ginagawa ko yung trabaho ko hanggat may panahon. Ibig sabihin, hindi lahat ng panahon magagawa ni Jesus yung trabaho niya, katulad nung soul winning na yan. Sabi ko nga, baka ipabarangay ka kapag kumatok ka ng madaling araw sa mga bahay. No, sabi niya, humayo ka, lumabas ka diyan sa kinalalagyan mo, umalis ka riyan. Kaya nga iiwanan yung bayan no, iiwanan mo yung lugar mo at hahayo ka, maghahanap ka ng kaluluwa na shesheran mo at gagawin mong disciple eventually. Yung giving, yung soul, yung prayer, pwede mong gawin yan anytime, pero yung soul winning, meron lang window, parang coding. No, ngayon, ang nakakalungkot, tingnan nyo 24 hours ang binigay sa ating time, na isang araw binigay sa atin ng Diyos, pero tingnan mo, 30 minutes lang ang soul winning dyan sa isang araw na yan. Parang may mali Full-time na worker, full-time na pastor, full-time na simbahan. Pero kapag dating na sa soul winning 30 minutes, parang may mali. No? O yung iba, walang schedule sa soul winning, may lalong may mali. Nalala ko dati, meron po akong dinalaw na isang simbahan at sinadya ko pong puntahan yung time ng soul winning nila. Alam niyo, napansin ko, umalis sila ng ganitong oras, after 15 minutes bumalik na. Tapos nung tinanong ko, tapos na? Sabi nila sa akin, tapos na po. 15 minutes lang ang soul winning nyo. Anong ginawa mo? Parang nag-share ka lang sa kalabaw o sa naghanap ka ng ng masyesheran lang. May mali yung regarding po sa mga soul winning natin. Ngayon, nire-record ko ito ngayon, itong sinasabi ko, kasi kailangang maparinig ko rin sa ibang mga kasama natin, hindi lang dito sa training. Pero may mali kung sasabihin mo 15 minutes lang ang soul winning sa loob na isang araw, 15 minutes lang. Hindi ka naghanap ng tupa, na naghanap ka lang ng may masasabihan, parang ganun, tingnan nyo po rito sa verse, buksan po natin dito sa Luke 15, simulan po natin dito sa verse 4, verse 4. Naririnig nyo po baka ako? Mag-thumbs up po kayo kung naririnig ako. Okay, salamat po ulit. Sabi niya, kung ang sino man sa inyo
ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Soul winning po pinag-uusapan natin dito. Tingnan niyo mga kapatid, kung noon pa lang binanggit ko na ang mga tupa nyo o yung miyembro nyo nandyan lang sa paligid yan. Yung iba nga lang hindi pa umaattend sa inyo, pero miyembro nyo na to. Itinalaga na ng Diyos na tupa nyo to, na miyembro nyo to. Yung nga lang unbeliever pa. Anong gagawin mo riyan ngayon? Hahanapin mo, no? Kaya nga soul winning, yung seeking the lost, nandiyan yan sa paligid. Maaring hindi pa yan born again, hindi pa yan Kristiyano, hindi pa yan umaattend sa'yo, pero itinalaga na ng Diyos na tupa mo, na miyembro mo. Ngayon, ang sabi niya rito, yung mga miyembrong yan ay hinahanap. Tingnan niyo, sabi niya rito sa verse 4, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Alam niyo, madali lang naman makita kung nawawala yung tupa eh. Paano mo malalaman? Ilang bangko pa ba ang available sa church niyo? Ngayon, kung meron pang 5 bangko riyan na available pa, may 5 tupa ka pang nawawala. Ngayon, kung merong 10 bangko riyan na wala pang umuupo, meron kang 10 miyembro na nawawala. Ngayon, ang sabi niya riyan, dito, sabi niya, anong gagawin mo? Ibinalik sa atin ng Diyos yung tanong na wala kang miyembro, wala kang tupa, walang laman ng church mo. Ibinalik niya sa atin, anong gagawin mo kapag marami pang bangkong available, marami pang hindi umaattend sa'yo, marami pang hindi hindi pa naaabot, anong gagawin mo? Ibinalik ng Diyos sa atin yung tanong na, kasi sabi niya rito, may nawawala kang tupa, may nawawala kang miyembro, sabi niya, anong gagawin mo? Yung responsibility ng pagkakaroon ng miyembro more on sa atin, kasi ang sabi niya, lumabas ka, humayo ka. Kaya nga may mga tao pong tinatawag na mga misyonaryo, kasi aalis sila sa bayan nila, lalabas sila doon sa city nila, lalabas sila doon sa comfort zone nila, lalabas sila doon sa personal na pangarap nila, at magiging pangarap naman nila ang mga kaluluwa, no? Kahit pa sabihin natin nagtatrabaho, kahit pa sabihin natin nag-aaral ka, nilalagay ng Diyos sa heart ng ilang tao yan na may mga kaluluwang dapat abutin kahit may profesyon ka na. Kaya nga, kung wala pa yung mga bangko riyan sa church nyo, ay meron pang mga bakante, ibinigay sa atin ng Diyos ang responsibilidad na hanapin yung mga taong dapat na nakaupo riyan. Hindi yung maghihintay na lang tayo. Ang sabi niya, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Ngayon, ibinabalik sa atin ng Diyos ang tanong, anong gagawin natin? Marami pang bangko rito sa church natin na wala pang umuupo. Marami pang spaces dito dito sa church natin na wala pang miyembro. Anong gagawin mo? No? Ngayon, ang sinasabi po nila, ang hirap kasi mag-soul winning, walang madali. Actually, hindi ganun kadali ang maglingkod sa Diyos, yung humayo. Ngayon, sabi niya ganun, ano ang gagawin niya? Iiwan niya ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan ito. Hindi ba? Si Jesus po ang nagsasabi nito. Sabi niya, hanggang sa matagpuan. Yung tinutukoy ko po kanina na lumabas siya, after 15 minutes, bumalik siya. Sabi ko, tapos na? Sabi niya, tapos na po, nag-soul winning na ako. Sabi ko nga, anong hinanap niya? Anong sinol win niya? Yung kalabaw? Yung baka? Yung ba? Kasi mukhang hindi siya naghanap talaga. Kasi ang nakalagay dito, ang sabi niya, hanggang sa matagpuan. Humayo siya, pero hindi niya goal yung matagpuan. Ang goal niya ay yung humayo lang. Ang goal niya ay yung may masyaran lang. Pero wala sa goal niya, wala sa plano niya yung matagpuan. May mali na riyan, no? Kasi ang kapag sabihin natin nag-grocery ka, halimbawa sabihin natin patis, toyo, kalamansi, gulay, ganyan, pagbalik mo ng bahay, dapat meron kang patis, toyo, gulay, kalamansi, basta. Kasi yung babalik ka na wala kang grocery. May mali ron na nasa paghayo mo, sa pag-house to house mo, dapat meron tayong plano sa house to house talaga, kasi doon naman nagsimula ang rema, no? Parang
doon sa sinasabi niya na 15 minutes lang siya nag-soul winning, tapos na, magre-relax na, kakain na. Parang pinatabang yung naghihintay ka na lang ng ayuda, naghihintay ka na lang na pakainin ka. May mali ron, mga kapatid. Ngayon, sabi ko, ang kausap ko rito ay hindi lang yung district ni Pastora Eli tsaka Pastora Lea, kasi nire-record ko to. Ipaparinig ko rin ito sa iba, na ang goal natin ay matagpuan sila, hindi yung nasabi mo lang na lumabas ka, no? Tingnan niyo, mga kapatid, nung unang panahon may rema na nun, pero alam niyo ba, it took 14 years para magkaroon ng soul winning, no? May rema na nun, pero inabot po ng 14 years bago magkaroon ng soul winning. Bakit? Kasi ayaw ng tao, ayaw ng miyembro na magso-soul win. Parang kumaga pastor lang ang pwedeng, ang sabi niya rito sa verse 4, kung ang sino man sa inyo ay may 100 na tupa at mawalang isa, anong gagawin mo? Sa atin ibinabalik ng Diyos, anong gagawin mo? Wala kang tupa, wala kang miyembro, no? Tulad yung binanggit ko nga kanina, 15 minutes, humayo siya pagbalik, walang dala na para ka nag-grocery na kailangan bumili ng patis, toyo, kalamansi, gulay. Pagbalik mo, wala ka naman dalang patis, toyo. Anong ginawa mo? Lumabas ka ba? Oo, lumabas ako, pero wala kang natagpuan. Kasi ang goal dito, sabi niya, kung ang sino man sa inyo may 100 na tupa at nawala ang isa, anong gagawin mo? So, binabalik ng Diyos sa atin, anong gagawin mo? Wala kang miyembro, wala kang tupa, wala kang kabataan, wala kang mga elders. Sabi niya, anong gagawin mo? Ikaw meron kang dapat gawin. Ngayon sabi niya, iiwan niya ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawalang hanggang matagpuan. Sa totoo lang, dapat hindi ka babalik nang hindi ka nakatagpo ng nawawala mong tupa. Dapat hindi ka nga umuwi. Meron po rito sa Rema na yung one member a month, no? Yung iba hindi kasi kasali rito, pero nire-require na sa loob ng isang buwan madagdagan yung miyembro natin. Ngayon, yung iba't ibang mga miyembro kasi pwede mong makuha sa pamamagitan ng personal na invitation, yung kamag-anak niya, kaklase niya, ni-invite. Pero iba rin yung kumakatok ka, nag-house to house ka, no? Ngayon, yung sinasabi niya rito, kapag ka hahayo ka, kakatok ka sa mga pinto, hahanapin mo yung nawawala mong miyembro, nandyan lang yan. Ngayon, ang sabi niya, dapat huwag kang babalik hanggat hindi mo natatagpuan yun. Na ang pinaka-goal dito tulad nito, ang mga simbahan ng Rema ay mga cute, pero halos walang miyembro. Cute na nga, maliliit na nga, halos wala pang mga miyembro. So, ano gagawin mo? No? Sasabihin mo, nagtatrabaho naman ako, nagsusoul winning naman ako, pero wala talagang tumatanggap. Hindi, babalik sa'yo ng Diyos yun. Kasi sabi niya, anong gagawin mo? Na wala kang miyembro, anong gagawin mo? Sabi niya rito, lalabas siya, hahayo siya, hanggang hindi niya natatagpuan. Ang goal mo sa soul winning ay matagpuan. Meron yung mga miyembro meron yung mga nasisharean mo na masasabi mong, ito yung miyembro ko. Kakashare mo lang sa kanya, hindi pa siya born again, unbeliever pa lang siya. Pero pagkatapos mong masharean, masasabi mo, miyembro to, talagang miyembro to, no? Na yung iba kasi nasharean mo lang, pero nakikita mo naman walang dating. Nasharean mo lang, pero nakikita mong hindi siya pa rin siya interesado. Nasharean mo lang, pero nakikita mong wala, hindi na born again sa pag-share mo. At saka ilan po ang na-sharean natin talagang na born again, no? Kesa namang hindi mo sharean tapos namatay, lagot-lagot tayo. Pero meron yung pag-share mo na masasabi mo na ito magiging miyembro to, talagang tumanggap ito. Ngayon ang sabi niya, hindi ka dapat babalik hanggat hindi mo nakikita yun, no? Na nandun yung hahayo ka, ganun. Pag minsan, yung paghayo, yung paglabas, yung soul winning, ito yung pinakamaiksing time, no? Na sana balance tayo, yung prayer natin, maiksi na nga, mas maiksi pa ang soul winning. Hindi ko naman nilalahat. Ngayon, sabi ko, kausap ko ang buong Rema rito,
mag-evaluate tayo, mag-check tayo. Kasi sabi niya, kung may mga bakanting upuan pa riyan, may mga miyembro ka pang wala dyan. So, ang sabi ng Biblia, hanapin mo. At na hindi ka babalik hanggang di mo nakikita. Sabi nga kanina, meron tayong yung 1 member a month. Pero alam niyo ba, 2 months na wala pa rin miyembro. 3 months na wala pa rin miyembro. Bakit? Hindi pa nakikita eh. Ano nangyari? Una, baka kulang sa prayer. Bakit hindi kasi magpe-pray? Alangan namang umasa tayo sa iba para mag-pray. Tayo magpe-pray talaga. Ngayon, 4 na buwan na, wala pa rin nadadagdag sa church natin. May mali po ron. Ngayon, magandang mag-analyze tayo, mag-check tayo kasi ang sabi niya rito, no? Ang goal mo sa paghayo, ang goal mo sa pag-soul win mo, ang goal mo sa, ito na nga paano mo sasabing matagumpay ka sa soul winning, wala namang na-win? Ang simbahan, nagiging barkadahan, nagiging, hindi ko minamaliit kasi, malaking effort ang ibinigay natin diyan kaya nagka-miyembro. Pero itong malaking effort na to, hindi pwedeng lumiit. May mga tao pong wala ng soul winning kasi marami ng miyembro. Huwag ganun. Kailangan mo pa rin iwanan yung 99. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng tumigil kung mayroon ka ng 99 na miyembro. No? Konti na lang yung nawawala. Isa na lang yun. Compare mo rin sa 99 na meron ka. Ang sabi po ng Bible, huwag kang makontento rin sa 99. Hanapin mo pa yung iba na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kasi maaaring ang binigay sa iyo ng Diyos sa isang simbahan. Halimbawa, sa Lucena, isang daang miyembro ang binigay sa iyo. Ngayon, hanapin mo pa rin yan. Iwanan niya ang 79 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Nire-require tayo ng Diyos na hindi ka pwedeng tumigil sa soul winning. Hindi pwedeng mag-stop ang soul winning natin hanggat hindi natin natatagpuan yun. Alam mo yan na ito madadagdag to sa miyembro, madadagdag ito sa church. Yun, tapos ang sabi pa niyang ganon, no? Kapag nasumpungan na niya, masaya niyang papasanin ito. Ayan. Alam niyo, marami pong na umuwi, maraming ano bang tawag dito? Yung na-burn out sa pag-worker kasi sa totoo lang, walang nakikitang kaluluwa, walang nakikitang na-save, no? Na nakaka-burn out yan. Yung wala kang nakikitang nare-rescue. Ngayon, tapos sabi niya ganon, sa verse 6, pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Tingnan nyo, magpapaparty pa siya. Yung mga kapitbahay, sasabihin niya, sino ba sa inyo ang magsasabi na iimbitahin niyo yung mga kapitbahay niyo, nawawala yung aso niyo, nakita niyo na. Meron bang ganun? Wala Pero dito, ang tinutukoy niya, sobrang importante ng tupang ito. No? Kasing importante nung katabi mo sa upuan. Sobrang importante ng mga nawawala pang tupa na anong ginagawa mo? Marami ka pang bakanting bangko Anong ginagawa mo para mahanap sila, no? Tapos sabi pa niyang ganon, no? Sa verse 8, o kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at nawala ang isa, 1 out of 10 nawawala yung coin. Tapos sabi niya ganon, ano ang gagawin niya? So, 10, yung 9, marami na akong miyembro, pero may bakante ka pa. Ang sabi niya, hanapin mo pa yung nawawala. Ngayon sabi niya gano'n na sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito. Hindi ba? Yan, si Jesus na po ang nagsasabi. Anong ibig sabihin nito? Sabi niya, sisindihan ang ilaw. Yung Word of God ang magbibigay sa atin ng ilaw. Alam niyo, basahin niyo yung Bible, iiyak kayo kapag nakita niyo ang tingin ng Diyos sa mga unbeliever. Si Jesus, umiyak siya sa Capernaum. Kasi sabi niya gano'n hindi mo alam, dinadalaw na kita pero tinatanggihan mo ako, sabi ni Jesus. You do not know the day of your visitation. Na andito na ang tagapagligtas pero tumatanggi kayo. Umiyak si Jesus sa mga taong naliligaw.
Tapos ang sabi niya ganon, sisindihan niya ang ilaw, wawalisin ang bahay. Anong ibig sabihin nun? May mga sulok pa riyan na kailangan nating hanapin yung nawawalang coin. May mga sulok-sulok pa riyan. Nalala ko noong unang panahon, hindi ko alam kung Bautista na lugar na magbubukas ng simbahan dyan. Di pa si Pastor Marlon sa Pangasinan ng pastor noon. Doon sa lugar na yon, merong mga hard killer. Hindi ko alam kung anong nang lugar yon. Abay, pinigilan sila. Sabing gano'n huwag tayo rin magtayo ng simbahan. Baka tayo mamatay. Ano ka ba? Pinadala ka riyan para mamatay. Lahat tayo papunta sa slaughterhouse. No? Sabi niya, magmamahal ng kanyang buhay ay lalong mawawalan nito. Samantalang ang hindi magmamahal ng buhay ay makakasumpong nito. Mga kapatid, kahit saan ka ilagay ng Diyos, no? Basta sabi niya gano'n, 1, bubuksan niya yung ilaw, 2, magwawalis siya, doon yung pinakasulok ng bahay, hahanapin niya yung lost coin na yan. Doon sa mga pinakasulok na mga skinita, pinakasulok na barangay, pinakasulok na bahay, dulo ng liblib na lugar, hahanapin mo yung kaluluwang yan. Ito yung motivation, ito yung design, ito yung strategy, ito yung plano na ibinibigay ng Diyos sa atin na ganong kahalaga yung nawawalang yan. Tapos sabi niya, kapag nasumpungan na ito, aanyanyahan niya ang mga kaibigan at mga kapitbahay, sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang nawawala kong salaping pilak. No? Talagang nako-consume siya, na nakakain siya nitong desire na to na hanapin yung naliligaw na kaluluwa. Yun, alam niyo, sabi niya ganun a church who does not seek the lost is lost itself. Lagi ko nakikita sa Facebook yan na kapag hindi nabigyan ng prioridad ang nawawalang kaluluwa, ay yung simbahan ay nawawala. No? Kaya alam niyo, dumating ang time, itong mga tao po rito sa Jerusalem kampante na wala nang parang masaya na sila. Comfort zone na lang nila. Alam niyo, ginawa ng Diyos, kinalat niya. Hinayaan ng Diyos na dumating ang persecution. Nagkalat-kalat na mga Kristiyano. Kaya nakarating nga sa Pilipinas ang Kristyanismo Kasi dahilan sa yung mga apostol noon, yung mga sinaunang Kristiyano noon sa Jerusalem kumalat. Bakit kumalat? Paano? Kontento na sila. Pili nga nila, sila lang ang masisave. Hindi nga nila akalain na yung mga hentil masisave tulad si Cornelio. Si Cornelio yung pinakauna. Pero ang gusto ng Diyos, sabi niya, humayo kayo sa buong sanlibutan. At ganito kaimportante yung nawawalang coin, yung nawawalang tupa, na magsasaya. Nakalagay sa Bible yan isang kaluluwa nga lang ang magbalik loob sa Diyos buong langit nagdiriwang. So, isama natin sa programa natin na bigyan pa natin ng dagdag na importansya yung soul winning, no? Maraming pamamaraan ng soul winning, pero ang isa po rito, kung full-time na church ka, full-time na simbahan ka, full-time na mga workers ka, full-time na pastor ka, yung house to house. No? Merong ibinigay ng Diyos sa atin na strategy na talagang kakatok ka, makikipag-interact ka, makikipagkwento ka, makikipag-usap ka, magsishare ka. At naalala niyo po yung training natin noong January, sabi ko wala na yung magsishare. Ano palang gagawin? Yung 12 kwento ng kaligtasan ay kailangan na lang malaman niya. Sabihin natin si Juan de la Cruz, no? Si Juan de la Cruz na kwento sa kanya yung bridge master. Ngayon, hindi pa rin siya tumanggap. Kwentuhan mo na naman, iba na naman to, iikot ka na naman. Kwentuhan mo nung mikrobyo, yung kwento ng mikrobyo, 12 na kaligtasan yan. 12 kwento ng kaligtasan. Ngayon, kapag hindi pa siya na-convince rin, na born again siya, hindi po pa siya nakuha sa church nyo, kwentuhan mo naman siya yung The Judge. Pagkatapos kung wala pa, kwentuhan mo naman siya yung 1,000 peso bill, yung ganun. Sabihin mo yan, 12 yan. At kapag hindi pa tumanggap yan sa Panginoon, kasalanan na lang yan. Pero hanggat hindi mo na ibibigay yung 12 kwento ng kaligtasan, na yung kulang pa yung effort natin. No, kasi alalahanin yung mga kapatid na parito si Jesus para sa mga naliligaw. No, at ngayon ikaw ay natagpuan na sasama ka sa misyon na hanapin din yung
naliligaw. Minsan ang church po nagiging barkadahan na nga eh. Yung kumbaga, tingnan nyo, no? Nasa sobrang saya sa simbahan, sobrang nakakita ka ng mga kabanding mo mga tao, ayaw na mag-worker. Gusto doon na lang sa church. Gusto nila doon na lang magstay sa bayan nila. Ini-encourage ko po kayo na andun po ang pagtawag ng Panginoon na pwede ka namang mag-worker, pwede ka namang lumabas ng bayan. Kesa nangingisda ka sa sarili mo aquarium, no? Wala ka nang mapaboboy na sa loob ng simbahan nyo. Kung pwede ka naman na lumabas, humayo, nandun po ang trabaho talaga, no? Ito po yung yung gusto kong i-share ngayon na ganun kahalaga ang kaluluwa sa Diyos. Na sabi niya ganun, sisindihan niyang ilaw, tapos magwawalis siya. Ang coin ng liit-liit lang, no? Na sabi niya, doon sa bahay niya, hanapin niya ng todo yan. Na doon sa pinakasulok-sulok, wawalisan niya yan. Liliwanagan niya yan. Yung liwanag po kasi ng salita ng Diyos eh. Yun ang sinasabi ng Diyos sa atin na hanapin mo. Na hanggang makita mo, hindi ka titigil ng paghanap hanggat hindi mo nakikita yung nawawalan tupa na yan. Ulitin ko po, i-summarize ko. Kung may mga bangko ka pa riyan na available, ibig sabihin wala pa yung miyembro mo. Ngayon, paano ka magkakamiyembro? Sasabihin mo, ang hirap-hirap mga kapatid. Sinabi po ni Jesus to itong binabasa natin dito sa Lucas, ang sabi niya ganoon, anong gagawin mo? Wala kang miyembro. Anong gagawin mo? Wala kang tupa. No, anong gagawin mo? Sabi niya, maaring sabihin natin, marami na akong Bible study. Marami na akong nakuhang mga miyembro eh. Alam nyo, sabi niya, kahit naggaano karami ang miyembro mo, as long as may nawawala pa. Iwanan mo yung mga maayos na miyembro yan at hanapin mo. No? Ano ibig sabihin nun? Kailangan ako ng mga kailangan ako ng mga tupak ko eh. Kailangan ko makipagkwentuhan, kailangan ko makibanding, kailangan ako ng mga tupak ko eh. Mga kapatid, sabi niya, kung maayos yan, dito nga sa Matthew 18, yung version na yan, sabi niya, iwanan mong nagkakainan yan. Hanapin mo yung nawawala mong tupa. No? Kaya nga, nagkaroon ba tayo ng worker? Minsan nakakalungkot yung worker, 30 minutes lang lalabas, soul winning na sa buong isang araw, parang hindi worth, no? Inuulit ko po, itong sinasabi ko sa inyo ay sasabihin ko, nire-record ko to, ilalabas ko to dahil kausap ko ang buong Rema. Ang Rema po ay mahilig magtayo ng maliliit na simbahan, mga cute, pero sa kabila ng maliliit na simbahan at mga cute, maliit na nga, halos wala pang laman. Ngayon, ang sinasabi po ng Diyos, ang sinasabi ni Jesus, nawawala yung tupa mo, wala kang tupa, anong gagawin mo? Ibinabalik ng Diyos sa atin, anong gagawin mo? Siyempre, nandun ang prayer, nandun ang soul winning, nandun ang banding, hindi naman nawawala, pero babalansin natin. No? Kung sasabihin mo, kailangan ako ng tupa ko, kailangan ka rin nung nawawala mong tupa. At kung hindi natin gagawin itong mga ganito, no? May stuck na lang na wala nang naboborn again, wala nang excitement, no? Wala nang ulitin ko po, ang pinakapuso po ng gawain ng Diyos dito sa lupa ay evangelism. No, evangelism. So balansehin nating lahat. Wala naman akong minamaliit, pero merong dapat na lakihan natin ang time natin sa programa at magbawas tayo ng ibang time sa mga hindi ganun kalaking bahagi ng simbahan natin. Sabi ni Jesus, sabi niya, humayo kayo, lumabas kayo. At gumawa kayo ng mga disipulo. Anong gagawin ng disipulo? Di hahayo din. Yun lang ibig sabihin nun eh. Kung anong lumabas ka, humayo ka. Ngayon, kapag produce ka ng disipulo, anong ginagawa ng disipulo mo? Hahayo din. Lalabas din. Go ye, sabi niya gano'n, into all the world. Malawak po ang mundo. At walang hanggang soul winnan ito ng soul winnan. Kasi kung makukontento po tayo na ito na lang na meron na tayong miyembro, yung iba nga sabi nga, ang dami kong Bible studies. Hindi naman tayo pinapahayo na puro mag-Bible study na lang. Kailangan patuloy yung soul winning natin kasi the church who does not seek the lost is lost itself. Ayan, itutuloy ko po ito no, sa mga darating may 3 days pa. Ako po nabigyan ng pagkakataon na masabihan po, makapag-share po, ikakat ko po rito sa
time na to. At ina-encourage ko po kayo na yung mga pastor po, yung district natin ay magkaroon tayo ng meeting na ano bang magandang nating gawin, kasi hindi po pwede yung 30 minutes lang sa isang araw. Grabe ha, mas mahaba pa yung biruan, mas mahaba pa yung kwentuhan, mas mahaba pa yung namalengke ka, mas matagal pa nga yung namalengke. Mabuti nga doon sa papalengke mo, nakabili ka ng talagang goal mo na ulam, nakabili ka ng bigas, nakabili ka ng uling, nakabili ka ng rekado, pero yung mga nagsusulin pag lumabas walang dala pabalik. Kasi sabi niya bibit-bitin mo. Hindi naman literal na iuuwi mo na yung miyembro mo, yung nasulin mo, hindi yun eh. Pero alam mo na meron kang nakuhang tupan, yung nawawala mong miyembro, although unbeliever pa, ay miyembro mo pa rin yan. Alam mo na natagpuan mo na. No? May dahilan ka para maging masaya kasi, praise the Lord, madadagdagan na naman ang pamilya ng Diyos. Ayan, ay okay po. So, magandang hapon po sa inyo. Binabalik ko po, kasi sino ba tatawagin ko? Sa inyong MC, binabalik ko po ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa sa mga ang pinakapuso ng gawain po natin is yung evangelism. At naalala ko nga po before, ang mga workers po kasi nung mga, tapos ang balik po namin noon, mga 4:30 or 5. Doon po sa balik namin, kasama namin yung ibang mga na-soul win. Kasi ang sabi po namin, ang instruction sa amin ay everyday kailangan may Bible study para masanay yung mga miyembro or yung mga na-soul win mo na pumunta ng simbahan. At alam niyo po, sabi nga din po ni Pastor Boy, hindi tayo dapat makontento dun sa kung ano yung meron tayo ngayon. Kailangan, kung sinasabi po natin, Lord, we want more. Kung sinasabi po natin palagi na, Lord, we want more of you, kailangan sabihin din po natin sa Diyos na, Lord, one more soul. Di ba po? Hindi pwedeng mag-stick tayo dun sa, ay, may 30 naman akong elders. Ay, may 20 naman akong kabataan. Kasi ang sabi nga po dito, kailangan hanapin po natin. At darating po yung time at malapit na ang pagdating ng Diyos, hahanapin po sa atin yan. Naalala ko po yung mga training po namin before, ang laging sinasabi po sa amin, may mga pangalan sa bawat palad mo. Na yung mga pangalan na yun yung hahanapin mo kasi yun yung mga miyembro mo. At hindi po natin makikita yung mga yan kung hindi po tayo hahayo. Hindi po natin sila matatagpuan kung hindi po tayo lalabas sa simbahan po natin. Hangat ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Hangat ko lang lagi mamalagi sa presensya mo.